So, good morning po sa bawat isa. At salamat sa Diyos sapagkat po habang nabubuhay tayo ay malaya po tayo sa pag-aaral at pagpatuloy na pagtanggap natin sa salita ng Diyos. Okay? Nung Monday ay pinagdiwang ang araw ng kalayaan. Pero alam niyo po, yung mga kalayaan na minimithi natin habang nasa lupa sa bawat bansa ay mahalaga. Pero isang kalayaan ang napakaganda na ipinagkaloob sa atin ay yung tayo ay pinalaya sa pagkaalipin sa kasalanan. Na yan ang dapat na pinaka-mimithi natin. Sapagkat bagaman tayo po ay ating inaalala ang mga tinatawag na kalayaan ng ating bansa. Pero sa katotohanan, marami pa rin ang mga mayroong sinasabi na nakikita nilang sitwasyon na parang hindi pa rin lubos ang kalayaan. Di ba? Kagaya ng nangyayari dyan sa karagatan na yan na pinag-aagawan pa rin hanggang ngayon. Di ba? At may mga kapatid tayo na Pilipino na parang sinasabi nila na dati malaya sila nakakapangisda, pero ngayon ay hindi lubos na yung kalayaan na yon dahil nga merong mga bansang nag-aagaw-agaw pa at pinag-uusap-usapan pa. Pero sa isang banda, tayong mga Kristiyano, ay mayroon talagang tunay na kalayaan kung naunawaan natin yung pag-aaral ng mabuting balita na ginawa ni Kristo. Kaya po tinawag na mabuting balita. At kaya kung bakit sinasabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Galatians chapter 5 verse 1, makikita natin, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Di ba? Saan tayo pinalaya? Dito ba sa bansang Pilipinas, sa anumang bansa? Hindi po. Ang kalayaang ginawa ni Kristo ay patungkol sa dati tayo ay alipin ng kasalanan. Kaya napakagandang maunawaan talaga po yung ginawa ni Kristong kalayaan. Dahil sabi dyan, magsitibay nga kayo. Kinakailangang matibay mong pinanghawakan yon at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Una, ang mga Hudyo ay hindi lubusang naunawaan yung ginawang kalayaan ni Kristo. Dahil unang-una yung pamatok ng pagkaalipin ay yun po yung kautusan. No, di ba? Ang naging problema sa mga taga-Galacia ay muli silang dinadaya nung ang isip nila ay ibinabalik sa kautusan at nawawalan ng kabuluhan yung ginawa ni Kristo. Yan yung masakit sa puso ni Apostol Pablo na yung mga minementor niyang mga taga-Galacia ay merong sumisira sa kanilang isipan at ibinabalik sa pagkaalipin. At yun nga po, kung sila ibabalik sa kautusan ng lumang tipan, ay mananatili na naman silang mga alipin ng kasalanan. Kaya napakahalagang maunawaan na dapat ay talagang tumibay ang isang mananampalataya na siya ay wala na sa pagkaalipin ng kasalanan. At naunawaan po natin yan sa Gospel of Christ, kung bakit sabi ko nga po, ang pinakapuso ko talaga sa bawat mananampalataya, and even sa bawat miyembro na sana ng simbahan na to, ay naiintindihan yung maging pamilyar yung Gospel of Christ, na dapat ay tumibay po tayo, ano yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, na ginawa niya, na siya ay napako, namatay at inilibing. At naunawaan natin na yung kanyang pagkapako, kamatayan, yung kanyang death, at yung kanyang burial, ay yung flesh o yung outward man ang siyang kinondemn. Ang sabi ng Romans 8:3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yung hindi magawa ng law of Moses, law of universal law, yung Romans
2:14 and 15, and yung law of Moses na exclusive lang sa mga Hudyo, na hindi magawa, mahina sa sabi diyan, ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, so yung flesh ay hindi kayang sumunod doon sa kautusan dahil ang proseso ng kautusan is 100%. Hindi itinuro sa atin ng relihiyon and even maraming Christian churches, hindi itinuturo ng maliwanag na ang proseso na sinasabi sa James chapter 2 verse 10, for whosoever shall keep the whole law, ang sino mang may ibig na matupad ang buong kautusan, datapwat bumagsak ka sa lahat, offended in one point, he is guilty of all. Siya ay magiging bagsak na rin sa hinihingi ng kautusan. So yun yung requirements. That's why walang makakatupad. Kaya sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Ano po, makikita natin yung katotohanan na yon. Kung ano ang hindi magawa ng kautusan dahil mahina sa pamamagitan ng laman, anong ginawa ng solusyon? Sa pagsusugo ng Diyos, God sent His own Son. Doon nangyari yung John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Yung kanyang anak ay naging laman, nagkatawang laman. Sabi ng 14 ng John chapter 1, and the Word became flesh. At ang salita, si Jesus ay nagkatawang tao. Nag-incarnate. Became flesh. Why? Kasi ang problem ng tao ay yung flesh ay pinananahanan ng kasalanan. Di ba? Sin in the flesh, sangayon sa Romans 7:17 and 18, tingnan ninyo. Kaya ngayon, hindi ako ang gumagawa nito ng alin, ng kasalanan. Kung hindi ang kasalanang tumitira sa akin. So, merong sa tao na tumitira na kasalanan. And then sabi ng verse 18, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatwid ay sa aking laman. Malinaw po yun. Sa isang tao, yung kanyang outward man, yung kanyang flesh, yun yung problema. Itong ating physical. Bakit? Kasi nananahan dyan. Sa makatwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Kailangan tanggapin ng tao na walang tumatahan na mabuti dito sa ating laman. Sapagkat ang pagdanasa ay nasa akin. Sa isip niya, maganda ang kautusan kasi ang kautusan ay espiritual. Nagsasabi kung ano ang mabuti, kung ano ang masama. Kung ano ang mabuti na dapat gawin at ang masama na dapat huwag gawin. Pero, meron lang siyang pagdanasa. Dapat ang paggawa ng mabuti ay wala. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Ibig sabihin, hindi niya ma-perfect yung requirement ng kautusan. Kaya ang solusyon, yung binabasa natin sa Romans 8:3. Ang hindi magawa ng kautusan, mahina sa pamamagitan ng laman. Sa pagsusugo ng Diyos, yun yung solusyon. Sa kanyang sariling anak na nag-anyong laman, o di ba? Nagkatawang tao, became flesh, na nag-anyong laman, salarin. Nag-anyong merong siyang sinful nature na kagaya ng tao, nirepresent niya ang sangkatauhan, bagaman siya'y walang kasalanan. Malinaw po sa atin yan. Nag-anyong lamang salarin, at dahil sa kasalanan, dahil doon sa sin in the flesh, anong nangyari? Sa kanyang laman, hinatulan. Sabi doon, hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. So, sa laman sa katawang tao ng Panginoong Jesucristo, sa kanyang laman, kaya nagkawasak-wasak ang kanyang katawan, nagkasugat-sugat, halos nagkawasak-wasak, wala nang magandang kaanyuan ang kanyang outward man para lamang hatulan ang kasalanan ng sangkatauhan na nasaan ang kasalanan? Nasa laman. Yung noun na nakasalanan. Dahil nung dumating yung kautusan, hindi niya masunod yon. Nagkaroon siya ng mga violation dahil ang requirements ng kautusan, perfect ang dapat mangyari, pero hindi ma-perfect ng sino man. Kaya lahat tayo guilty sa kasalanan. So, ibig sabihin, nasa tao po, nasa kanyang laman. Wala tayong dapat sisihin kasi gawa ni Satanas. Ang Satanas lumalabas, eto, pag-aaralan natin yan, ang ating laman. So, napakaliwanag po niyan kung bakit tayo ay pinalaya talaga sa kasalanan. Aling kasalanan? Yung nananahan sa laman ng tao. Bakit? Kasi yun po yung kalaban ng kautusan, ng espiritual. Ang kautusan ng espiritual, Romans 7,
Sapagkat alam natin na ang kautusan ay sa espiritu, espiritual. Ngunit, yun ang problema may kontra Ako'y sa laman, ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Ibig sabihin, alipin ang tao ng kasalanan. Ang sabi pa nga nung verse 12, ang kautusan ay banal. Ang utos ay banal, matuwid, mabuti. Ang problema, sabi nga ng verse 14, tayong tao may laman at alipin ng kasalanan. Doon tayo pinalaya. Kapag naunawaan natin, doon sa krus, doon tinapos ni Jesus yung kasalanan sa pamamagitan ng kanyang katawan. So, ang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, became flesh, para doon sa kanyang flesh, sa kanyang laman, doon sa krus, i-represent niya universal judgment para sa umaalipin sa tao. Yung katawan ni Jesus, bagaman siya walang kasalanan, walang manang kasalanan, kung bakit naintindihan natin na siya ipinanganak ng isang birhen, walang proseso na nangyayari kagaya ng sa tatay at sa nanay, basta siya ay sa pamamagitan ng Holy Spirit ay nabuo sa sinapupunan ni Mary sa pamamagitan ng Holy Spirit, meaning wala siyang manang kasalanan. Pero ang tao, lahat ng tao may manang kasalanan. Lahat ng ordinaryong tao, natural na tao, mula kay Adam, ay may manang kasalanan. Di ba, ang liwanag niyan, pag talagang naintindihan natin, that's why 30 AD, tinapos ang bisa ng kasalanan. Sa isang mananampalataya na naintindihan yung gospel of Christ, yung kanyang death and yung kanyang burial, yung laman ay namatay, yung laman, yung outward man ay sa paningin ng Diyos ay inilibing, tapos na yung bisa ng kasalanan. Nawasak doon sa krus. And then doon sa kanyang resurrection, anong binuhay? Yung ating inward man. Yung ating espiritu na dating patay ay binuhay na mag-uli. Kaya sabi ng Ephesians 2:5 and 6, bagamat tayo yung mga patay dahil sa ating mga kasalanan, sino yon? Yung inward man. Yun yung namatay. Yung espiritu ng tao. Pero dahil kay Kristo, tayo'y binuhay, nakalakip ni Kristo. Yun ang good news. Binuhay yung dating patay. At na-born again, new creation, yung inward man. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay naligtas. Verse 6. At sabi doon, tayo'y ibinangong kalakip. Raise up. Pinaupong kasama niya sa sangkalangitan. Ano yun? Yung ating inward man. Mahirap intindihin yan pag hindi mo na-separate bukod yung outward sa inward. Okay? So binibigyan ko kayo ng lalo pang idea, lalo na sa mga ating mga bago, na gano'n ang ganda ng ginawa ni Kristo. Kaya malaya na ang tao, malaya na yung inward man, yung ating inward man na nakarinig ng gospel, no, napakinggan niya, pinaniwalaan mo yung gospel, kaya sabi ng 1 Corinthians 4:15, sapagkat bagaman magkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, maraming mga pastor, maraming nagtuturo, maraming simbahan, hindi sa pamamagitan ng simbahang pisikal, hindi sa pamamagitan ng building ng mga pastor, sa galing ng pastor, sa husay ng pastor, tayo isinilang na muli. Kundi kaya tayo isinilang na muli, sabi diyan, ay wala nga kayong maraming mga ama sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo, born again, isinilang na muli sa pamamagitan ng pagnaunawaan natin yung liwanag ng bisa ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung malinaw dyan. Kaya mayroon kang assurance na ikaw ay born again. Ang isang born again, maliwanag sa kanya ang gospel. Kasi sabi ng 1 Corinthians or 2 Corinthians 4:3-4, at kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, pag sinabing natatalukbungan, malabo, hindi maliwanag, maraming naniniwala sa ebanghelyo, pero ang tanong, maliwanag ba sa iyo ang ebanghelyo? Maraming umaangkin na sila'y isinilang na muli, pero I doubt kapag hindi malinaw sa iyo ang ebanghelyo, sabi diyan, ay natatalukbungan lang ito sa mga napapahamak. Bakit sila napapahamak? Bakit sila naliligaw? Kasi binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Sino yung Diyos ng sanglibutang ito in their time? Yun po yung mga religious leaders. Yun po yung mga
high priest na against kay Christ, against sa ginawa ni Kristo. Against na sila nung nabubuhay pa si Kristo until nung namatay si Kristo at nabuhay na mag-uli, kontra pa rin sila. Sila yung God of this world na mga kumukontra sa ebanghelyo ni Kristo at maraming mga tao ayaw nilang panampalatayan ng ginawa ni Kristo. Para anong nangyari? Binulag nila yung mga pag-iisip ng mga tao para hindi sumampalataya kay Kristo upang sa kanila huwag sumilang ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siya yung larawan ng Diyos. Sabi din ng Ephesians 1:13 na sa Kanya kayo rin naman, ito dapat ang mangyari sa isang tao. Marinig yung aral ng katotohanan. Asa ng aral ng katotohanan? Ito po yun. Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Yun yung aral ng katotohanan. Ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, pag ikaw ay nanampalataya, narinig mo yung ebanghelyo, kung ano yung totoong ganda ng ginawa ni Kristo. Pagkatapos ikay manampalataya, anong sabi dyan? Saka ka pa magiging born in the Spirit. Kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. So nakakatiyak ka na ikaw ay ligtas, nakakatiyak ka. Hindi mo kinakailangan yung meron kang nararamdamang lamig, may nararamdamang kang init. Ang mga tao kasi, minsan dumidepende na, kinalabutan ako, tumayo ang balahibo ko, para sabihin na yun ang magdidikta na totoo yung kanyang pinaniniwalaan. No. Ang basihan na tama ang iyong pinaniniwalaan kung iyon ay nasa salita ni Kristo o aral ni Kristo. So, ganun po kaliwanag at kaganda yung kalalagayan ng isang na kay Kristo. Kaya kapag ang isang tao ay talagang na kay Kristo, yung isip niya nababago. Ano ang babago sa kanyang isipan? Sangayon sa Ephesians 4, chapter 23, tuloy natin yung ating paksa. Para magkaroon ka ng kalayaan, yung isipan mo nababago. Sabi diyan, at kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Nasaan yung espiritu? Nasa pag-iisip. Paano mababago? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay. Kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Paano? Verse 24. Paano magbabago ang isipan? Verse 24. Kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao. Na ayon, asan ang bagong pagkatao? Yung inward man. Yun yung new creation. Kayo'y mga bihis sa bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kasi yung inward man, dahil wala na yung power ng outward man na pinananahanan ng kasalanan kasi namatay na yun at inilibing, hindi na yun maaapektuhan ng inward man. Kaya yun ay nilalang sa pagiging matuwid, righteous, at sa kabanalan, at yun po yung katotohanan na ginawa ng dugo ni Kristo. Dapat yun yung iyong ibibihis sa iyong isipan at pinaniniwalaan. Kaya nababago ang isang tao, binabago niya yung kanyang isipan. Ano ang babago? Ibinibihis niya sa kanyang pagkatao, sa kanyang isipan, na ang kanya ngayong espiritu, yung taong panloob, ay banal na, matuwid na. Dahil yun ang katotohanan. Then verse 25, so ang putting on the new man, isang figure of speech na tinutukoy ay ang training ng ating isipan. Tinitrain mo isipan mo. Na sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral, ano ba ang isipan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at na ipinagkaloob sa mananampalataya. So dito pala muna tayo. So yung magiging pag-iisip mo, pag-iisip na ni Kristo. Bakit naging pag-iisip ni Kristo? Kasi yung kanyang ginawa sa krus, tinatanggap ng isipan mo. Kaya sabi diyan, sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon? Upang siya'y turuan niya. Natuturuan ka. Naniniwala ka kasi. Nagpapasubmit ka kasi sa ginawa ni Kristo. Di ba nung nakaraan, pinag-aralan natin na ang stronghold nasa isipan. Ginigiba yung mga maling haka, mga maling prinsipyo, yung mga dating na pinaniniwalaan mo na against sa knowledge ng Diyos. Si Kristo ang karunungan ng Diyos. Kaya kapag ang isip mo na bago, nag-submit sa ginawa ni Kristo, sabi diyan, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo.
tinatanggap mo yung kaisipan ng Diyos. Kasi ang kaisipan ng Diyos, tapusin ang pagkaalipin ng tao sa kasalanan, palayain. Ngayon, kung ang isipan ng isang sinasabi niyang siya born again, alipin pa rin siya ng kasalanan at may umiepekto pa rin sa kanya ang kasalanan pag siya nagkakamali, ay doon po maliwanag na hindi ka nagpapasubmit doon sa kalayaan na ginawa ni Kristo. That's why yun yung ini-insist ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, sa kalayaan pinalaya kayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop sa pamatok ng pagka-alipin. So, alam mo na ang pangunahing dahilan o layunin o turo, instruction ng Diyos ay maaari lamang sa kaisipang espiritual. Sapagkat ang Kristo ay patuloy na nagtuturo at nauunawa sa kaalaman sa pag-aaral ng kanyang salita. Ang kanyang salita po kasi, Espiritu. The words that I speak unto you, they are spirit. Maliwanag naman yun eh. Ang Bible pa rin ang nagsasaysay. They are spirit and they are life. So yun ang nagbibigay ng buhay sa inward man. Kapag naniwala ang iyong isipan sa ginawa ni Kristo, nagkakaroon ng buhay yon. Nagkakaroon ng liwanag. Hindi na kailangan dito yung parang kailangan magliwanag. Wala ka na parang superstitious ang nangyayari, no? Hindi, ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay ng liwanag. Kaya sabi ng Ephesians 4 verse 20, tingnan niyo, ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Di ba? Kasi ang problema nung mga pananampalataya at that time, hindi hayag yung ginawa ni Kristo. Kaya sabi ni Pablo, hindi kayo natuto ng ganito kay Kristo. So dapat, meron tayong matutunan sa ginawa ni Kristo. Alam ko, sasang-ayon tayo dyan. Verse 21, kung tunay na siya'y inyong pinakinggan. Alin? Yung gospel, yung aral ni Kristo. Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, so dapat natuturuan ang isang isipan. Hindi pwede yung nagisnan mo lamang na mayroong Diyos, okay na. Kailangan nag-aaral, natuturuan. Gaya ng katotohanan na nakay Jesus. Ang liwanag niyan. Ano mangyayari? Sabi ng verse 22. Ito yung pinag-aralan natin nung nakaraan, yung mga nasa ng laman, yung lust of the flesh. Hindi po lamang tumutukoy yan doon sa mga immoral. Kung hindi, ang tinutukoy po niyan na nasa ng laman ay yung kaisipang panglaman lamang dito sa lupa. Sabi niya, inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. Yung lifestyle natin nung nakaraan. Ang isang believer, iiwan na niya yung kanyang dating buhay. Ano yung dating niyang buhay? Na ang pagkaunawan niya sa kanyang sarili ay physical lang. No, meron tayong inward man. At ang talagang iniligtas ng Diyos, yung inward man na dating patay. Namatay yung inward man, yung ating espiritu, dahil sa pagbagsak ni Adam sa kasalanan. Because nung kinain nila yung knowledge of good and evil, which is the law yun, law pa rin yun, law, kautusan. Pagkaalam ng mabuti at masama. Bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Law po yun, law. Knowledge of good and evil. Kinain, malinaw, baka hindi talaga literal na kinain yon. Kinain, tinanggap sa isipan. Nung nagkaroon ang isang tao ng consciousness, pag ang isang bata, unconscious pa, and then as time goes on, nagkakaroon siya ng consciousness, yun na yun. Nalalaman na niya ang masama at mabuti. Hindi na niya matanggap na tumakbo na hubad siya, hubos siya. Nung bata, wala, unconscious siya. Parang makukuha natin yung connection na possible na ganun talaga, ang pinakamalapit na interpretasyon. Nagkakaroon ng mga kahalayan sa pagdaraya sa kanilang isipan. Lust of the flesh, knowledge of good and evil. Ano sabi dyan? Kaya sabi ng verse 23, kailangan mawala sa kanya yung consciousness ng kasalanan. Yung pagkaalam ng mabuti at masama. Mayroon siyang mabuti, hindi niya magawa. Yung masama, siya niyang nagagawa. Ang law kasi dapat 100%. Kahit pa niya pagbutihin yung kanyang self-control sa kanyang sarili, pero may nagagawa at may nagagawa pa rin kasalanan ang isang tao dahil sa laman.
Okay? So, pag sinabing nasa ng laman, hindi lamang po yung mga big sin. No. Kung hindi maging bumagsak ka sa isa, laglag ka na sa lahat. Ganun po yung maliwanag na pagkaunawa natin. That's why, ma-renew yung isipan ng gospel. Na wala ka na sa kasalanan. Dahil yung sin in the flesh, ang sabi ng Romans 8:3, condemned, hinatulan. Kailan? Doon, no? Sa krus. Condemned sin. Saan? Sa flesh ni Christ. Sa katawan ni Kristo. Kung yun ay na-condemn na, namatay at inilibing, yung isipan mo lalaya na. Hindi na yan aapektuhan ng ginagawa ng outward man. Kasi in the sight of God, sa mata ng Diyos, ito ay pinako, namatay, at inilibing. Kaya ang turo ng Romans chapter 6, count yourself sa kanyang kamatayan. Ibilang ninyo ang inyong sarili, yung inyong outward man, na inilakip sa kamatayan at pagkalibing at sa kamatayan ni Kristo. Sa pagkapako, kamatayan at pagkalibing. Count yourself. At yun naman kanyang ating espiritu, yung ating inward man, ay ibilang mo na binuhay na maguli at circumcised na sa laman. Ibig sabihin, yung body of sin, inihiwalay na yung inward man mo. Dapat ganito ang maging mentalidad natin. Natitrain natin ang ating isipan, nagpapasakop tayo dito. Kung ano ang nangyari sa inward at sa outward man. Yan ang hindi itinuturo ng maraming simbahan. Kaya tuloy, confuse ang marami. Kaya tuloy, alam nila, may bisa pa ang kasalanan. Paano ka lumaya sa kasalanan kung hindi mo naintindihan yung ganda ng ginawa ni Kristo? Okay? So, yung ating pag-aaral, kapag ikaw ay isang na kay Kristo, meron ka ng dalawang pagkatao. Habang nabubuhay ang isang Kristiyano, although nananampalataya ka na yung iyong laman sa paningin ng Diyos ay ipinako, namatay at inilibing at wala na sa paningin ng Diyos. Tapos na yung laman. Kaya ang sabi ng Romans 8:9, wala na kayo sa laman. Di ba? Ang linaw niyan. Kung hindi kayo ay nasa espiritu. Pag yan ay in-apply mo sa natural, nasa laman ka pa. Di ba? Pero pag in-apply mo yan in the spirit, dahil sa ginawa ni Kristo, sa authority nung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, maniniwala ka sa mata ng Diyos tapos na tong laman. At ikaw, ang kausap na ng Diyos sa atin, yung ating inward man. At ang pinalalakas na ng Diyos sa atin ay yung ating inward man. Paano lumalakas? Sa pamamagitan ng pagtanggap ng salita ng Diyos. Lalo na about sa ginawa ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. Puro talata naman ang nagsasabi ng katotohanan na ginawa ng Diyos. Kaya sabi diyan, renew the spirit of your mind. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan. Makinig kayo magaling. Ano yung kasinungalingan? Yung dinidikta ng natural, ng laman. Yung aral ng laman, yung sinasabi ng karunungan ng tao, itatakwil mo yan pag pinag-usapan ay ang pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Pagkatakwil ng kasinungalingan, magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Sasabihin mo yung katotohanan ng ginawa ni Kristo. Ito lang ang sasabihin mo. Ito yung totoo. Sapagkat tayo yung mga sangkap na isa't isa sa atin. So ito yung ating pinagkakaisahan. Ito yung espiritu ng katotohanan. Mataas ang authority ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung finished work ni Christ. Pag hindi nananampalataya dito, yun yung nasa kasinungalingan. Yun yung ayaw magpasakop sa katotohanan kung bakit ginawa ng Ama na ibinigay si Jesus. Si Jesus ang katotohanan, ang daan. Hindi kayo makaparoro sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. John 4:16. Kung hindi ako nagkakamali, I am the way, the truth. So, ang hindi na pasasakop doon sa pagkabigay ng Ama sa anak, nasa kasinungalingan. Kahit tapat ka pa sa iyong kapwa-tao, nasa kasinungalingan ka pag ayaw mong tanggapin yung katotohanan ng ginawa ni Kristo. Yun ang mga ibig sabihin po niyan. Hindi tayo lalayo na ang tinutukoy na kasinungalingan dyan ay kapag against sa aral ng katotohanan.
Binibigyan natin ng mataas na authority sa ating buhay, yung ginawa ni Kristo. Okay? Tuloy natin. Verse 26. Magalit kayo at huwag kayong magkasala, huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Dito, identified na ang devil o ang Satan ay ang ating mismong katawan. Itong mahirap tanggapin eh. Yung sinasabi ko last week. Ang kalaban talaga ng pananampalataya, flesh. Tingnan natin. Sa verse 27, huwag bibigyan ng daan man ang dyablo. Kaya sinabi, magalit ka pero huwag mong bigyan ng daan ng dyablo. Ibig sabihin, pinapakita dyan, huwag mong bigyan ng daan ang iyong laman. Ang dikta ng laman. Pansining maigi na ang tunay na ang identified na devil o Satan, kasi nga yung outward man, bakit ito pinatay at inilibing? Para matapos na yung kanyang kapangyarihan. Kasi siya yung against Galatians 5, sapagkat ang laman ay laban sa Espiritu. So, ang kalaban ng Diyos, sabi, ang kalaban ng Diyos si Satan. Eh, sino si Satan? Ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. Mas tinatanggapan natin yung turo ng doktrina ng tao kaysa sinasabi ng salita ng Diyos. So, ang kaaway, ang Satan ng Diyos ay yung laman. Kasi ang meaning ng Satan, hindi naman po siya cosmic being eh. Siya po ay parang adjective. Kasi lagi siyang kontra, lumalaban against sa kalooban ng Diyos. Natandaan niyo ba, si Pedro, sinabihan na, Satanas, sumalikod kita. Bakit? Ang Bible din na nagsabi, sapagkat ang iniisip mo ay ang mga bagay ng laman at against sa Diyos, against sa kalooban ng Diyos. Parang ang ganda nung kanyang suggestion na hindi pwedeng mangyari sa iyo, Panginoon, na ikaw ay ganito mangyayari sa iyo. Hindi kami papayag. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Satanas. Bakit? Bakit siya naging Satanas? Kasi yung isip niya against sa kalooban ng Diyos na dapat si Christ ay mamatay sa krus. Nung sinabi niya na ang anak ng tao ay ibibigay sa mga dayuhan, sa mga Roman soldiers, at siya ipapapatay. Hindi mangyayari sa iyo yan, Panginoon. Ayaw niya. Pero ang sabi ng Panginoon, Satanas. Hindi naman po naposes ng ibang espiritu eh. Naposes ng isipang makalaman na against sa kalooban ng Diyos. Yun yung Satanas. Itong ating pagkaisipan laman, pag ang isip natin ay dominated ng laman, pangkaisipan lamang na panglupa, karnal, ay ikaw ay lumalakad against sa kalooban ng Diyos. Kaya ang nagiging kalaban talaga, Galatians 5:17, ay ang laman. Balik ulit natin. Ang nasa ng laman ay laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. O sino po yung Satan dyan? Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, magkalaban nga eh, upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Ibig nung isip mo, sumunod sa kautusan. Ang laman mo naman, against. Okay? Malinaw po yan. 14. So maliwanag dyan, makikita natin, God ay spiritual o spirit. Ang tao, man, dahil meron siyang flesh, ito yung siya ay karnal. Makalaman. Pag po sinabing karnal, hindi po ibig sabihin napakasama na eh. Ang dating kasi, karnal ka. Ang karnal ay kaisipan lamang puro pang physical, panlupa, yung mga bagay na pangangailangan ng physical. Karnal, that is carnality. Yung kumain ka, masama ba yung kumain? Hindi, pero sino makikinabang nun? Yung laman mo. Kailangan kasi niyang kumain, manghihina siya. Pero that is still carnality. Okay? So, kung nag-isip ka na ikaw ay magnegosyo para ma-providean mo ang pangangailangan physical, ganun lang naman yun eh. That is also carnality. Kaya ang mga kaisipang pang-physical, that is
karnal, makalaman. So, maiintindihan mo na yung lust of the flesh, hindi lamang yun sa paggawa ng mga immoralidad. No. Even yung naghahanap buhay ka, nag-aaral ka, kanino pakinabang yon? For your flesh. Para sa physical na pamumuhay, para sa pamilya mo, sa physical. For their future, para i-prepare sila. That is still carnality. Sana maging maliwanag sa atin yon, para maintindihan natin na hindi totaling masama yung pang-physical, para sa physical. Pero pagka dyan ka lang nakapokus at hindi na nakita yung mga bagay na espiritual, yun ang nagiging kalaban. At yun ang nangyayari sa maraming mga tao. Na dapat magising tayo, na hindi dapat balanse buhay natin. Okay, provision ng Diyos yan, na tayo inilikha na may laman, pero alam natin ito'y temporal lang. At pag ito ang binigyan mo lamang ng pansin, yan ang magiging kaaway para hindi mo maunawaan na ang espiritu mo ang pinahalagahan ng Diyos at iniligtas at magkokosyon ng eternal life. Ang espiritu dapat hindi manatiling patay. Ang espiritu ng tao nagkaroon ng pagkabuhay na maguli sa ginawa ni Kristo. Kaya sa Bible, pag pinag-aralan natin, dumating lamang ang pagkabuhay na maguli, yung resurrection, nung dumating si Kristo. Kasi si Kristo lang ang may dala-dala ng pagkabuhay na maguli. Amen? At ang tinutukoy na pagkabuhay na maguli, hindi po yung flesh ang i-resurrect. Ang ni-resurrect ay yung inward man. At kapag ang isang tao ay na-born again, nag-resurrect na yung kanyang espiritu. Yung inward man na. Hindi na po yun mamamatay. Kaya may sinasabi sa Bible na bagaman siya ay mamamatay, pero siya ay mananatiling may buhay na walang hanggan. Ang mamamatay lang, yung physical. Pero yung unbeliever, yung hindi na nampalataya kay Kristo, hindi naintindihan ang ginawa ni Kristo, mayroon dalawang death yon. Ano yon? Patay na siya sa espiritu, mamamatay pa yung kanyang physical. Tapos na. Diba? Pero yung born again, buhay pa yung laman habang nabubuhay. Nung tinanggap yung gospel of Christ, nagkaroon ng dalawang pagkatao, nabuhay na maguli yung kanyang espiritu. At hindi na mamamatay yung kanyang espiritu. Ang mamamatay na lang yung flesh. Pag dumating yung time na talagang siya'y mamamatay sa physical. Pero yung kanyang espiritu, may buhay na walang hanggan na yon. Yun yung good news. Kaya ikaw ay magiging masaya sa habang nabubuhay sa lupang ito. Dumating man minsan may problema, may pagsubok, nananatiling andun yung kagalakan, yung joy of salvation. Ito nga yung dapat nating ituro sa mga bata eh. Habang bata pa, maunawaan ito. Napakasarap na mapamana ng isang magulang sa kanyang mga anak. Hindi lamang yung pampisikal. Higit sa lahat, yung pinahalagahan ng Diyos, yung espiritu ng tao. Kaya tayo ipinagpala na ng lahat ng pagpapalang spiritual. Ephesians 1:13, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Mapupuri mo na siya. Mapapasalamatan mo na siya. Bakit? Na siyang nagpala sa atin. Ano ang pinagpala sa atin? Ng bawat pagpapalang ukol sa espiritu. Hindi naman sa laman eh. Yung laman, pinagpapala na tayo dyan. Pag ikay masipag, maghanap buhay, nag-aral ka, pinagpala ka sa physical. Di ba? At naging matyaga ka, masipag ka, pagpapalain ka sa physical. Pero yung pagpapalang espiritual, iba yon. Paano mo nakukuha yung pagpapalang espiritual? Makinig ka ng salitang ni Kristo. Sabi ni Kristo, the words that I speak unto you, they are spirit. O, andun yung pagpapalang espiritu. Saan? Sa salita ng Diyos. Kaya pag ito na-neglect ng tao, mapalad nga tayo eh. Andun yung journey natin. Hindi tayo kagaya ng ibang simbahan, ang perimeter ng blessing palagi sa physical. Eh pag hindi pa naging maliwanag sa isipan natin ito, eh, malungkot. Pero pag maging maliwanag ito, kaya ito yung prayer ko po. Kasi nga, yung magiging future leaders, yung mga kabataan natin, dapat maging pamilyar ito. Alam nila, segregate mo kung ano talaga ang blessing na sinasabi dyan, na pinagpala tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Saan nanggagaling ang pagpapalang espiritual?
Salita ng Diyos. Hindi doon sa, ikaw ay nagsimikap, nag-aral, part lang yon. Pero sabi naman ng Diyos, unahin mo muna yung aking kaharian, spiritual. And all these things shall be added unto you. Bakit? Pag namatay ka, tapos na yon. Temporal lang yan. Pansamantala lang yan. Okay? Hindi po masamang mag-enjoy sa lupang ito. Pero wag naman kayong mag-e-enjoy na parang hindi na kayo magpapangita pagkatapos ng buhay sa physical. Merong mga tao, habang tayo nabubuhay, mag-enjoy tayo, walang masama doon. Pero baka naman yung ginugugol mo yung pag-e-enjoy mo sa lupang ito na parang, kasi hindi na tayo magkikita. Wag naman pong ganon. Kuha nyo? Mas maganda yung nag-e-enjoy ka sa lupang ito, pero pinagpala ka na sa espiritual. Ayoko naman nung kaya ka nag-e-enjoy sa lupang ito kasi pag natapos tayo, Brother Mar, wala na. Hindi na tayo magkikita. Kaya habang nabubuhay, mag-enjoy na tayo. Huwag naman ganon. Hindi naman tayo ganon. Tayo po ay pinakamagandang reunion. The greatest reunion is heaven. Amen? Wala pong masamang mag-enjoy. Pero huwag naman gawin ninyo kaya kayo nag-e-enjoy. Kasi pag natapos na ang buhay natin, hindi na tayo magpapangita. Huwag naman po, yun yung pinakamalungkot. Pag hindi tayo nagpangita. Okay. So, blessing spiritual po. Pinagpala tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual. Kaya sabi dyan, pansinin maigi, ang tunay na identified na devil o Satan ng bawat isa sa ating nakakaunawa ng gospel of Christ ay walang iba kung hindi yung ating laman. Ano po? Binigyang definition ito na ang devil na tinutukoy ay ang flesh. Ephesians 4, ayun nga yun, 27, huwag bigyan daan man ang dyablo. Kaya sabi daw, sa verse 28, ang nagnanakaw ay huwag na magnakaw pa. Ang mangyayari sa'yo, pag ikaw ay spiritual na tao, hindi ka na nakikipagkompetensya na ang ganda ng buhay nandito sa physical lamang. Na kapag namatay ka, tapos na ang ligaya. Kaya mayroong mga tao, talagang ang buhay, nakapokus sa laman. Kaya ano na nangyayari? Nagnanakaw sila. Kasi sabi dyan, pag ikaw ay spiritual na tao, hindi ka na magnanakaw pa. Bakit? Kontento ka na eh. Kung payamanin ako ng Diyos, salamat. Kung hindi ako payamanin ng Diyos, okay lang. Kung hanggang doon ng Diyos ang buhay ko eh. Kung mamamatay ako sa sakit at wala na akong pera para ipagpagamot eh. Pero kung ang paniniwala ng isang Kristiyano, hawak ng Diyos ang buhay natin, di ba? Kaya hindi mo nagagawin yan. Bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay. Kung ano maisip mo pang paraan, sige, mabuhay tayo. Upang siya may maibigay sa nangangailangan. Yun pa nga yung purpose mo eh. Yun pa yung magiging isipan mo. Tuloy, sabi dyan sa Romans 13:14, ang isang Kristiyano, ito yung kanyang ginagawa. Kung hindi bagkus, isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo. Paano yung isasakbat? Sa isipan natin. At huwag ninyong paglaanan ang laman. Di ba? Huwag ninyong paglaanan ng laman. Ibig sabihin, huwag lang yang nakapokus ka lang lagi sa laman. Bakit? Huwag mo lang paglaanan ng laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Ano yung kahalayan ngayon? Maliwanag na sa isang Kristiyano kung ano yung kahalayan ng laman. Yung pagpuro lamang sa laman. Kahit na hindi ka pa immoral, pero kung ang focus mo lang ay dito sa laman, ay kahalayan pa rin po yun ng laman. Carnality. Sana maliwanag po sa atin yan ha, para hindi tayo na nadadaya o na-out of context. Kaya laging tuloy ang nangyayari, palahatol yung ibang mga tao. Di ba? Na pagka nakakita yun lang ang mahalay, kahalayan sa laman. No, kahit mabait ka. Pero kung wala kang kaisipang mga bagay ng pang-espiritual at pag nanasa sa salita ng Diyos, nasa iyo ang kahalayan ng laman. Dahil puro laman lang ang focus ng isipan ng isang tao. At sa pag-aaral ng pag-aaral, yan nga yung devil, yung kaisipang laman. Sabi diyan, ang diablo o devil ng bawat isa ay ang flesh o ang laman, taglay ng mga gawaing kamukha nito. Works of the flesh, ito yung mga gawa ng laman. Galatians chapter 5, verse 19 and 21. Tingnan natin. Hayag ang mga gawa ng laman at isa-isahin natin. Sa makatwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan. 20. Tingnan nyo magaling ha. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Gawa din po ng lamba yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, meron kang ibang Diyos.
pangkukulam. Yung pangkukulam dyan, yung nagnanasa ka na maging masama sana ganyan ang mangyari sa kanya. Sana ganito mangyari sa kanya. Masama. Kinukulam mo yon. Mga pagtataniman. Nagtatanim ka. Mga pagtatalo. So, gawa pa rin po ng laman yan. Yung merong mga argumento, mga paninibugho, pag-inggit, pagkakaalitan, pagkakampi-kampi. O yan. Gawa po ng laman yan. Hindi lamang yung kahalayan. Mga pagkabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Gawa pa rin po yun ng laman. 21, para maliwanag. Mga kapanaghilian, hindi ka ba nahihili? Di ba? Pag nahihili ang isang tao, ay andun na yun, gawa ng laman po yun. Mga paglalasing, yun. Pagka naglalasing, mga kalayawan. Wala bang kalayawan? Kaya walang exempted dito. Ang nakukuha lang kasi yung mga immoral Di ba? Kapanaghilian, paglalasing, kalayawan, mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito, aking ipinapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng ngayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kasi bakit? Hindi sila sumampalataya rito. At ang buhay nila, dyan lang. Yun po yung ibig sabihin dyan. So, hindi ka pwedeng humatol na ako mabait, hindi ako immoral. No? Hindi ako ganong ka-addict. Pero, naiinggit ka, meron ka ding mga pag-iisip ng pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, parehas lang po. Kaya napaka-importante ang paglaya natin sa laman dito sa ginawa ni Kristo. Tuloy pa natin. Ano pa ba yung sinasabi na yung flesh o yung laman ang makikita nating, sabi niya, kung kaya mula dito ay mauunawa na ang mga pahayag ukol sa devil na ito ay patay at wala ng kapangyarihan sa pamamagitan ng gospel of Christ. Tingnan niyo, Hebrew chapter 2, verse 14. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya naman gayon ding nakabahagi sa mga ito upang sa pamamagitan ng kamatayan, nino? Kamatayan ni Kristo, ay kanyang malipol, yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang dyablo. Sino yung may paghahari sa kamatayan? Yung laman na pinananahanan ng kasalanan. Pero ito nga po ay tinapos na ni Kristo. Doon sa dugo ni Kristo, sabi dyan, sa pamamagitan ng laman at dugo ni Kristo, meron na tayong bahagi upang yung kamatayan ay malipol. Ano yung kamatayan? Ano yung mga gawa ng laman? Yun yun. Nilipol ni Christ. Sa makatwid, yun daw dyablo ay tinapos na. So, sino yung dyablo? Yung gawa ng laman. Yung laman ng tao. Yun yung flesh. Malinaw po yan. Kung bubuksan natin ang ating isipan, wala namang ibang dyablo na kung hindi yung laman. Yun na nga ang tinapos. Kaya kinondemned sa laman ni Jesus yung sin in the flesh, which is yun yung winasak. 1 John 3:8. To, para lalong maging maliwanag. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Sino gumagawa ng kasalanan? Yung outward man. Yung sin in the flesh. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang dyablo. Si Eva at si Adan, yun ang ibinagsak dahil sa kanilang laman. Nananahan ng kasalanan. Lalo na nung kinain nila. Nung dumating yung law, knowledge of good and evil, pinaniwalaan nila yon. Nagkaroon sila ng consciousness. So, sila yung nagpasimula. Buhat pa ng pasimula ay nagkasala na ang dyablo. So, yung dyablo na nasa laman. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang, nahayag daw ang anak ng Diyos. Kailan nahayag? Nung AD 30. Anong ginawa? Upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Ano yung gawa ng dyablo? Yung works of the flesh. Winasak ni Christ doon sa krus. Tinapos na niya yung laman, ipinako, namatay, at inilibing. Para maunawaan niyo uli, ibalik natin uli sa Romans 8:3. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa kahinaan ng tao, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak, si Christ, na nag-anyong lamang salarin, sinful flesh. Anong ginawa? Condemned, hinatulan ng Diyos sa laman, kaya nagkawasak-wasak yung laman niya para mawasak yung gawa
nung laman ng dyablo. Malinaw po ba? Hello? Basta mag-base ka lang sa scripture. Walang ibang dyablo kung hindi yung laman na pinanahanan ng kasalanan na nagdulot ng kamatayan sa espiritu ng tao. Diba? Tinapos na niya yung bisa. No? Balik ulit tayo doon sa 1 John 3:8. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Sapagkat buhat pa sa pasimula ay nagkakasala na ang dyablo. Sino ngayon yung nagkakasala? Yung sin in the flesh. Sa bagay na ito, nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Dito winasak na yung gawa ng dyablo. Saan? Sa laman ni Christ. Nirepresent yung lahat ng laman ng sangkatauhan. Sinong nakikinabang? Yung sumampalataya, kagaya ko. At ang bawat isa sa atin, tayo yung nakinabang. Ikaw yung na kay Kristo. Kaya sabi ng Romans 8:1, kapag ikaw ay talagang na kay Kristo, ngayon wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Wala na. Bakit? Kasi doon sa laman ni Jesus, hinatulan na yung kasalanan ng sangkatauhan. At kapag nananampalataya ka rito, kung ikaw ay in Christ, ay di yung gawa ng laman, tinapos na ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Malinaw po ba yon? Hello? Malinaw po ba yon? Sana maliwanag sa inyong isipan. Kasi scripture yung ginagamit natin. Dapat binibigyan natin ng authority yung salita ng Diyos. Yan yung combination. Comparing spiritual things with spirit. The Bible interpret itself. Yan dapat ang ating interpretation. Hindi yung man-made theory. Hindi yung sariling haka. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos na ginawa ni Kristo. Biblical yung ating pananampalataya. Hindi po yung man-made theory. Yung mga kung ano nakagisnan, ganoon na lang. Na matagal lang nasa isipan natin. So, yung renewal of the mind ay hindi po madali. Kailangan unti-unti mong bigyan ng authority yung connection ng bisa ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa isipan natin. Diba? Kaya, sapagkat yung pansinin natin, yung works of the devil, 1 John 3:8, yan din yung works of the flesh sa Galatians 5:19. He that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy, ano dinestroy? The works of the devil. Ano yung works of the devil? Balik mo yung Galatians 5:19, comparison. The Bible interpret itself. The scripture interpret itself. Now, the works of the flesh are manifest. Yun nga yun, yung inisa-isa natin kanina. Yung mga gawa ng laman. Okay? So, ano pang devil ang hahanapin natin? Sabi dito, kung gusto mo naman talagang makita yung kalalagayan natin ng inward man mo, na talagang yun ay matuwid na, banal, hindi na naaapektuhan ng works of the flesh kasi winasak na ng Panginoong Jesucristo yung works of the flesh according to 1 John 3:8. Sa 1 Corinthians 13:12, para makita natin yung ano yung kalalagayan ng ating inward man. Sapagkat ngayon, malabo tayong nakakakita sa isang salamin. Sabi ni Pablo sa mga mananampalataya, lalo na yung mga bago pa lang, medyo malabo pa. Ngunit pagkatapos, makikita din natin siya ng mukhaan. Ngayon, nakikilala ko ng bahagya. Sa umpisa, bahagya ang pagkaunawa. Ngunit pagkatapos, makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. For now, we see through a glass. Alam niyo po ba yung glass dyan? Ang glass dyan, eto, salita ng Diyos. Kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, sasabihin sa'yo, nung ginawa ni Kristo, sino ka na? Ano na ang kalalagayan ng inward man mo? Buhay na yon dahil sa tinanggap mo yung ebanghelyo ni Kristo? Sa umpisa malabo, di ba? Pag habang binabasa mo, parang salamin niya, nakikita mo, yung aking inward man, kamukha na ni Kristo. Kasi kung papaanong matwid at banal na si Kristo, matwid at banal na rin yung aking inward man. Bakit? Hindi na yun alipin ng kasalanan. Ayun, as time goes on, habang binabasa mo, face to face,
Makikita mo ng mukhaan kung sino ka. Yung inward man po, kaya marami nang ko-confuse eh. Ganito ano ang Bible kasi. Kailangan, ang interpretation, spiritual. Ang scripture ang magpapaliwanag. Sino na tayo kay Kristo? Ang tinutukoy na sino ka na, yung mismong may consciousness, yung espiritu natin, yung inward man, yung isip mo, yung may kamalayan, hindi na tong flesh. Dati, pag kilala natin sa ating identity, ito muna, ako, kulot ang buhok ko. Ako, ganito ang aking height. Lagi nating ina-identify yung ating sarili through outward man. Pero dito sa Bible, ang tinutukoy nito, yung pinalaya ng Diyos at binuhay na mag-uli at na born again, born in the Spirit. At ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi sa binhing may kasiraan. Ano yung binhing may kasiraan? Flesh. Ano naman yung walang kasiraan? Word of Christ. Amen? Kaya habang nagbabasa ka, nakikita mo ng mukhaan, sino ka na? Ikaw ngayon ang identity natin ay si Kristo na. Bakit? Nasa atin na ang pag-iisip ni Kristo. Habang nag-aaral kang matiyaga, nare-renew yung isipan mo, nababago yun. Nababago ng nababago, kawangis ni Kristo dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At alam mo, yung outward man, may katapusan to. At sa mata ng Diyos, itong outward man, namatay na at inilibing na. AD 30 pa. Tinapos na ni Jesus ang gawa ng laman. 1 John 3:8. Destroy the works of the devil. Yung gawa ng laman. Sana maging maliwanag sa bawat isa po sa atin yan. Napakahalaga po yan. Focus ka lang sa gospel. Mapapansin ninyo, kailangan talaga paulit-ulit lang itong ginawa ni Kristo. Lalong lumiliwanag na ang devil o ang Satan ay ang flesh, interchangeably na ginagamit sa Bible. Salitan lang na ang flesh, yan din yung devil. Yung works of the devil, works of the flesh. Romans 13:14. Isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo. Paano nyo isasakbat ang Panginoong Hesukristo? Yung ginawa niya. Isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman. Ang liwanag po niyan. Huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga kahalayan nito. Kasi lilibangin ka nito eh. Wala naman pong masama dito eh. Dapat ito, sa pag-aaral natin, maging instrumento na lang. Dapat itong laman na dodominahan ng Espiritu. Hindi dapat yung laman mo ang dodomina ng desisyon mo sa buhay. Pag ang laman mo ang naging desisyon mo sa buhay, adi, hindi ka na a-attend. Wala nang panahon sa salita ng Diyos. Bakit? Hindi po ako makaka-attend. Marami po akong gagawin. Meron po akong appointment. Wala na. Lahat na, puro paglaanan natin, laman. Ang sabi dyan, isakbat mo si Kristo. At huwag ninyong paglaanan ng laman. May tamang, may balance na lifestyle dapat. Para huwag nating masunod ang mga nasa nito. Ang kahalayan ng laman. Okay, sana maliwanag sa inyo kung ano yung kahalayan ng laman. Hindi na po yun kahalayan lamang sa dati nating isipan. Ang kahalayan ng laman, nakapokus ka na lamang, lagi masunod ang gusto nito. Kailangan maging maayos to. Kailangan puro dito na lang napaglaanan. That is carnality. Carnal. So ang isang lumalagong mananampalataya, as time goes on, lumalago sa kanyang spiritual na buhay. Ang nagdo-dominate, ang nagdidikta ng kanyang desisyon sa buhay, ng lifestyle niya, yung kanyang espiritu, through the Word of God. Hindi ka na matatakot. Bakit? Yung para sa laman, kontrolado na ng Holy Spirit, kontrolado ka na ng Diyos, ay lalo ka ng, yung para sa laman, ibibigay yan ng Diyos. Hanggat gusto pa ng Diyos na gamitin ka, hanggat gusto pa ng Diyos na mabuhay ka. Kasi nakikita niya, may purpose na ang buhay ng aking anak. Kung ano yung isipan ko, isipan na rin niya. So, hindi na yung puro panlupa na lang ang isipan niya. Ang isipan niya, alam na niya yung puso at isip ng Diyos. Or 1 Timothy 2:3-4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos. Ay nakita na ng Diyos yung, kahit ikaw ay nasa physical, alam na ng Diyos yung
na ikaw ay nakalulugod sa Kanya? Bakit ikaw ay ligtas na? Alam mo na yung malaya ka na sa kasalanan. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Verse 4, na siya ang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas. Ito na yung isipan ng isang ordinaryong mananampalataya. Hindi lamang pastor ang may isipan nito. Hindi lamang yung mga minister or nagme-mentor ang isipan ay ito. No? Hindi ang mataas na spiritual life is yung lagi ka nagpipreach. Ang mataas na spiritual life ay minsan nasa pulpito ka, minsan nasa baba ka, sino man ang kaharap mo, ang isipan ng Diyos, ang sabi niya dyan ay, ang Diyos ang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas. At ano pa? Makaalam ng katotohanan. Hindi lamang yung kaaral ng panglupa, yung about management sa financial, about management sa pamumuhay, hindi lang yun. Kung hindi, ang nasa isip mo dapat ma-born again, mabuhay na mag-uli, yung espiritu ng taong ito, yung kaibigan ko, ng aking mahal sa buhay, yun na yung isipan mo. Ikaw yung nakalulugod sa Diyos. At dahil alam mo yung katotohanan na ginawa ni Kristo, gusto mo ring i-share yan. Kasi nakita mo na ang pinakamataas na antas ng blessing is spiritual, hindi yung lamang sa laman. Amen! Amen po ba? So lumalago ka na. Alam mo na yung isipan ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ganda ng journey ng ating pag-aaral, mga kapatid. Magnegosyo ka, maghanap buhay ka, mag-aral ka, pero nasa iyo ang pag-iisip ni Kristo. Balanse buhay mo.